magtanong eh. Wait lang ah. Ano nga yung question mo? Ano ba? Eto kasi yun, Maritim. Tama ba na kapag gusto mo ikasal, marami pang papeles na dapat ayusin? As far as I know, basic requirements lang yan. Like, birth certificate, syempre. Cedula, marriage license application form, at Senomar. Yung ilan dyan, kinukuha sa Philippine Statistic Office. Yung Senomar, katibayan na hindi ka pa kinakasal sa iba. Kahit wala ka pa bang Senomar? Gusto mo magkaroon? Teka. Yan ang idudulog sa atin ngayon. Isang babae na katalang ikinasal sa hindi niya kilala, hindi niya alam. Gusto nyo bang malaman yung buong kwento? I do! Tito Boy! Narito po para ikwento, Cheryl. Cheryl, Ate Pia, Kuya Al. Congratulations in advance sa pending wedding mo. Po, 4 na beses na po nagtatry. Oh, 4. Bali, ang problema ko po kasi, ngayon ko lang po nalaman talaga na ikinasal pala ako sa ibang tao na hindi ko kilala po talaga. Wala po akong ka-idea kung sino siya. Gusto niyo na magpakasal ni Juanito, kaya nag-apply ka sa PSA kasi nga requirement, Kuya Boy, to get the certificate para nga alam na walang legal impediment, di ba? Kasi yung magkakasal sa'yo, may obligasyon sa batas to make sure na walang balakid na legal para mag-asawa kayo. So, pag sulat mo sa PSA, ang sinabi sa'yo? Ang sabi sa akin, magkuwad na daw po ako ng abogado na para i-annul kami. Sabi ko, ma'am, hindi po talaga ako nakasal at hindi ko po kilala yan. Ngayon, ang sabi sa akin na, ayan po talaga, info nyo po talaga yan na nandiyan, na kayo po talaga yung ikinasal. Kahit ako rin po, hindi rin ako makapaniwala na ikinasal ako. Kasi pangarap ko to. 2004, naging kami ng asawa ko. 2005, nagkaanak ako. Nangarap na talaga akong ikasal. Sabi ko, Lord, ibigay nyo sa akin tong kasal na to. Talagang makikita ko sa asawa ko kung paano ako maging isang tunay na nanay, maging magulang, maging asawa, ganun po. Kaya lang po, 3 beses, hindi po talaga pinalad. So, first time, hindi natuloy dahil? Ang unang beses po, nagkaroon kami ng financial problem dahil nga po, bago pa lang po kami nagsasama. Pangalawa po, merong nag-sponsor sa amin, pero hindi natuloy kasi nga maraming naging balakid din po nun sa sponsor namin. Ito pong pangatlo, nung ikakasal na kami, may sponsor pa rin po kami. Nakita naman po na ang apelido niya is Barnat siya sa birth certificate. Kaya sabi ko, Father, hindi po muna siguro kami magpakasal kasi yung 2 kong anak pa lang na pinapanganak noon, puro Barnachea po. Ayusin ko po muna yung mga papel namin. 2014 po yun. Tapos ngayon na lang po ulit kami nagplano na pakasal na tayo. Kasi yung pinsan ko, asawa niya pastor, nagsabi sa amin na, ate, ikasal na namin kayo kasi ang tagal nyo nang nagsasama. So, ilan na taon kayo nagsasama? Bali, magto-20 years na po. Wow. 4 po ang anak ko. Yung step by step, ano pong gagawin ko, lalo na't hindi ko talaga alam yung mga ganitong proseso. Baka bukas, napakaraming sumulat sa PSA para i-checking kung may asawa na rin sila o lahat tumawag. O baka yung iba nagdadasal, sana magkaasawa ko. Out of curiosity ba, sinearch mo man lang sa Facebook yung nakalagay na pangalan ng asawa mo? Hinahanap ko po. Meron naman kasi po maraming mga kapangalan. nakita. Opo. Marami pa rin po siyang pangalan. Kaya ang hirap i-search po talaga kung sino doon. Wala po akong kilalang mukha. Tapos mga taga dito sa Pilipinas na nagpunta rito or may relation dito sa Pilipinas. Hinanap ko rin po, sobrang dami pa rin po. Kaya sabi ko, sino kaya dito? Hindi ko nakita ang mukha. Wala akong alam sa info niya or magulang niya, edad niya. Wala akong kalam-alam po. May mga purposes to appear that you're married. Kasi for example, nakita ko yung pangalan. Sa pangalan pa lang, ibang lahi. So, di ba, one way to get legal stay in the country is to say that you're married to a Filipina. I'm not saying this is the case, ha. Siyempre, katulad nyo rin, nag-iisip din ako na, kasi ang una kong tanong, ate, baka naman mali, baka may kapangalan ka. Pero sa application mo pala at sa file nila, no, maraming impormasyon doon, pati birthday mo, lahat po pati pangalan ng parents mo, ganyan. So, hindi to mistaken identity ni Cheryl. Ito ang tunay na mystery man sa buhay mo. Nahack po kasi yung account ko na Facebook ko dati po. Ang sabi ng anak kong dalaga, Ma, baka yun yung dahilan. Ang hili ko po kasi dati, lahat ng picture ko, yung mga ganito namin, papeles, ID ng mga anak ko, pinipicturean ko po. I want to warn the public, all kinds of scam ngayon, lalo electronic, marami.
ipadala din natin yung kaso mo sa NBI. Kasi nga, baka nagagamit na ikaw or yung marriage mo o yung account sa kung anuman. Sana hindi. Pero tama yung anak mo, buti ganun mag-isip. Kaya medyo kampante ako kasi naka-only me lang po yung pag nagbaano ko ng mga ID, hindi ko po pinopost na pagkalahatan, pampad. Yes, may privacy laws and everything, but just because it's just for you, the mere fact na it's on the internet or it's in a cloud, pwedeng puntahan yun illegally. Ano po yung mga step na dapat kong gawin para maayos ko po to? Pangalawa po, kailangan ko po bang gumastos? Wala akong kaalam-alam dito. Ako man yung taga-PSA, siyempre, tetestingin din kita. Kasi kung lahat naman ng pumunta ay magsasabing hindi ka kasal. Hindi ako yun. Diba? Hindi mas madali pa yung kaso sa annulment or sa other ways to dissolve the marriage, diba? Hindi sa pinagdududahan ka, hindi ka kilala. So kung ikaw gulat, maaring gulat din yung mga iba sa gobyerno na, paano mo sasabihin wala kang asawa? Dito meron. Pwede natin pangalanan yung... Kasi ang dami-daming lumalabas tuwing tinatype. What was the name? Rashpal Singh po. Rashpal? S-I-N-G-H. Dagdag ko lang, no, dun sa Blue Ribbon Committee ng Senate, kung saan ako yung chairman, tinalakay namin ay yung ang daming report na ang mga government documents, particularly government IDs, in particular birth certificate, pero in this case, baka kasama yan, napepeke. So, lumalabas na parang may sindikato or merong mga local civil registries na pumayag sila or nagpagamit sila na nare-rehistro nila yung hindi talaga Pilipino tapos nabibigyan ng birth certificate. Meron kasing benepisyo para sa isang foreigner na ipakitang kasal siya sa Pilipino. Yung katanungan mo sa anong proseso, pupunta ka talaga sa korte. It's a petition for correction of entry. Bakit ka kailangan pumunta sa korte? Pag yung substantive, yung papalitan, napakalaking bagay, katulad na yung change ng status, single, married, hindi clerical error yun eh. So, hindi yan pwedeng gawin lang ng civil registry. Yung gano'n na status, kailangan talagang busisian lahat ng dokumento, binibigay talaga sa huwes yun. Nakakalungkot man na ikaw ang napeperwisyo, parang ba't ikaw? Kaya siguro ang pwede naman namin itulong sa inyo is tulungan ka namin dyan sa prosesong yon. And hopefully, kung hindi naman to sindikato, pero may isang nanloko talaga, di ba nanloko talaga? Mahuli yon. Sana maayos natin to para makiselebrate kami sa'yo ng 25th mo na talagang kasal na kasal ka na sa minamahal mo sa buhay at hindi sa isang Rashpal Singh na hindi mo makilala. Bali, ang asawa ko nga po nagbibiro sa akin, sabi niya, kapit lang pala ako. Ang ano ko po is, gaano po ba kalaki ang gastusan ko para sa pagpapaayos po nito? Kasi welder po ang asawa ko, pero ako po is nasa bahay lang po talaga. May filing fees yan, for sure. You need to have a lawyer, no? Kasi ano to sa korte. Kaya doon naman siguro na lang kami makakatulong sa'yo. Wedding gift na namin. Oh, yun. Thank you po. Thank you po. Salamat po ng marami. Kasi sa totoo lang po, pinangarap po talagang ikasal. Kakasal ka, huwag kang mag-alala. Kakantahan ka namin ng Here Comes the Bride. Ngayon ko lang po nare-realize, kasi sa totoo lang po, ang aking, ano naman, pinagbawalan na ako ng anak niyan. Ngayon, sabi ko, ilagay natin lahat ng mga yung mga picture mo dyan sa, sa Facebook. Kasi yung mga papel na picture, ganyan. Mawala man yung mga yan, pwede mong balik-balikan sa Facebook. Ayun ang dahilan ko dati. Ngayon, nare-realize ko, mali pala talaga yung mga ginagawa ko noon. Kaya, importante kung may mga important documents, palagay ko lamang, may mga ibang pamamaraan para ma-safe keep, ika nga. Kuya Boy, just to pay tribute sa Singapore government at sa namamahala pati Singapore police, yung anti-scam center, nandun yung police, nandun ang representative ng bangko, nandun ang representative ng mga telco sa isang opisina. Kaya pag may mag-complain, ma-actionan kagad nila. So, isa to sa tinitignan at pinag-aaralan natin. Talagang pag nilabanan mo yung scam, kailangan talaga ng collaboration. I know it's hard on you na emotionally, but I want you to know, malay mo, etong small step na ginawa mo is a big step in fighting scam. So I'm really hoping na whether it's the PNP na anti-cybercrime or yung NBI, they'll really look into it. Tutulong ang ating mga abogado. Siyempre, yung mahal, di ba? Yung pagproseso ng lahat ng mga bagay na ito. Pero kami nagpapasalamat sa iyong tiwala sa Cayetano and Action. Asawa ko po talagang nanonood dito. Siya mas nakapokus, sabi niya, Ma, subukan mo kayang ilapit yung
problema natin kay Cayetano. Kaya po, nag-chat kagad ako sa page niyo po. Mabuhay ka! Maraming salamat, Cheryl. We're hoping na bahagi ang Cayetano in Action sa iyong darating na kasal. Yes po. Sana po. Ang susunod naman na ating tatalakayin ay kwentong may kulay ba ito ng pananakit ng bata? Kwento ba ito ng magkaibigan? Kwento ba ito ng trabaho na nagpaalam o hindi nagpaalam? Masalimuot ng konti ang kwentong ito na ihihingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Yan po ang kwento ni Ken at ni Enrico. Matutunghayan ho natin yan sa pagbabalik ng Sa payo ng Cayetano team, ipinakuha kay Cheryl ang copy ng kanyang di umanong marriage certificate sa Philippine Statistics Office. Nang makuha ang dokumento, lumabas na bukod sa maling address, peke rin ang pirma ni Cheryl. Ito ang gagamitin ng private law office na kinuha ng programa bilang basihan para sa pagpapawalang bisa ng peking kasal ni Cheryl. Kuya Alan, Ate Pia, sa kasal ko gusto ko po kayong maging ninong at ninang. Salamat po.